Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko kayong bigyan ng update tungkol sa mga pahayag ni dating Senate President Miguel Zubiri. Ano ba ang tatahakin nilang landas pag opening ng session ng Senado? Magiging opposition ba sila o independent bloc? Tutulong pa rin ba sila sa Senate President, administrasyon ni PBBM? Ano ang kanyang hamon? May bago siyang hamon kay Senate President Escudero. And then, si Senate President Escudero naman, pag-usapan natin ang kanyang ratings. Lumagapak ang ratings niya. Anong dahilan? Bakit siya lumagapak? Okay, pakinggan natin itong balita ng UNTV. 7 in the Senate is leaning towards being an independent bloc in the upper chamber. Senate President Juan Miguel Mig Zubiri says the members of the group met last week and are planning to remain as independent. Zubiri clarifies they will wait for Senator Joel Villanueva, who is overseas, before finalizing their decision. The former Senate chief vows that will not be an obstructive bloc and will continue to help the administration and the current Senate leadership. Zubiri also thumbs down the possibility of him joining the opposition. The Solid 7 is composed of senators who supported Zubiri when he was ousted from the Senate presidency, namely Senators Villanueva, Sani Angara, Nancy Binay, Loren Legarda, J.B. Ejercito, and Sherwin Gatchalian. By before July 22, of course, we'll already know how we will be positioning ourselves. But definitely, Senator Cheese has nothing to worry about as far as I'm concerned. Basta gawin niya lang ng trabaho niya ng matapat sa taong bayan. Okay, so klaro Basta, sabi niya, basta magtrabaho ng husto si Senate President Escudero para sa taong bayan, hindi para sa politika, hindi para sa kagustuhan ng mga powers that be. Alam nyo na, alam nyo na yung powers that be, yung nagpatanggal kay dating Senate President Zubiri. Susuporta sila. So, yun ang challenge. Magiging matapat ba si Senator Escudero sa taong bayan? Hindi ba siya padidikta sa powers that be? Then, walang problema. Ang Solid 7, hindi sila maging obstructive. Magiging supportive sila sa Senate leadership and even to the administration ng presidente. So, maganda yun. Importante yan, yung gawin mo lang yung ikabubuti ng taong bayan at saka yung tamang paggawa. Ganon po yung sinabi ni VP Sara. Nung tinanong siya kung alin siya, opposition ba siya, administration ba siya. Sabi ng VP, based on my character, my principles, my value in life, I do not work for this administration. I do not work for the opposition. I do not work for politics. But I work. Gagawin ko kung ano ang maganda para sa taong bayan at yung tamang pamamaraan. So, parang ganito rin yung sinasabi ni Senator Zubiri. Basta gawin nila yung tama at mabuti para sa bayan, magiging supportive bloc sila. Kailang, most likely, sabi niya, is independent. Hindi sila magiging minority. Although, hindi pa yun final. Malalaman na natin sa July 22 kung ano ang kinakahinatnan. But, ako, maganda ito, ang ganitong development, yung hindi na magiging rubber stamp ang Senado kasi ito na lang ang last bastion of democracy. Alam niyo, kung walang Senado, wala na, matagal ng
pumasa yung People's Initiative o Charter Change ni Speaker. Malapit nang maging Prime Minister na sana ngayon. Kaya dahil may mga senador na lumalaban para sa kapakanan ng taong bayan, ay hindi sila nagtagumpay. So, pasalamatan natin si dating Senate President Miguel Zubiri at iba pang senador kasi hindi sila nagpatinag. Maalala nyo nun, grabe ang galaw ng Malacanang, galaw ng Kamara para maipasa. To a point na tinanggal nila si dating Senate President Zubiri sa kanyang pwesto dahil hindi siya sumusunod sa kagustuhan ng powers that be. So, mabuhay ka, Senator Zubiri. Okay, punta naman tayo dito kay Senate President Escudero. Yung bagong labas na survey ng Publicus Asia second quarter. Nako, bumaba ang kanyang rating. Ang kanyang approval rating, dati 58%. Ngayon, 47 na lang. Double digits ang pagbaba. 11%. Yung trust rating naman niya, dati 45%, ngayon 37 na lang. 8 puntos ang bumaba. So, ano ang paliwanag ng Publicus Asia? Itong pagbaba ng rating ni Escudero. Ang dahilan is dahil identified siya sa mga Marcos. Dahil klaro na ang perception ng taong bayan, may kinalaman ang Malacanang sa pagpapatalsik kay Zubiri. At Malacanang ang naglagay kay Escudero bilang Senate President. Kaya ito, bumaba ang kanyang approval and trust rating. So, yon ang dahilan. Kaya lalo na si Romualdez, pinakamababa ang ni Romualdez is ang approval rating niya, itong latest survey is 27%. Very bad na ito. At ang kanyang trust rating is 19%. Okay, maalala ko yung isang survey. Ano ba yun? I think SWS survey. Ang approval rating ni Speaker is 31%. Ang disapproval rating niya is 28%, making him get a net, may tinatawag na net satisfaction rating. Yung i-minus mo ang disapproval sa approval. So 31 minus 23% na lang ang approval rating ni Mr. Speaker. Okay? Malapit nang mag-negative. Matutulad na siya kay dating Vice President Leni Robredo bago mag-eleksyon noong 2022. Nako, negative 5. Matandaan ko yan Negative 5% na. Mas marami ang kanyang disapproval rating kaysa yung approval. In contrast kay PRRD, nako, malis na lang siya sa pwesto. 80% ang kanyang net. Talagang napakataas po. The only president sa history ng ating bansa na maintain niya yung mataas niya na rating yung within 6 years. Kasi karamihang mga presidente maganda pa sa simula. Kagaya nitong kay BBM, mataas yan nung simula Nasa 80% ang kanyang approval and trust rating. Ngayon, itong Publicus survey, second quarter of 2024, after 2 years sa panunungkulan ni PBBM, ano na lang siya approval rating niya is 44% na lang, trust rating niya is 33%.
So talagang pabulusok na. I hope this will serve as a wake-up call sa administrasyong ito. Kasi kung hindi sila magbago yung direksyon na tinatahak nila, lalo na sa foreign policy, lalo na sa economy, yung inflation, ito yung malaking sakit ng ulo ngayon ng administrasyong ito, yung paano nila ma-maintain o mapababa ang presyo ng bilihin. Kasi umaaray na ang karamihan sa napakataas na presyo ng bilihin, lalo na ang bigas at iba pang uri ng pagkain.